Sa pagputok ng issue ng pork barrel scam, nabunyag din ang paggamit ng pondo sa mga tinatawag na soft project o yung mga proyektong walang kinalaman sa infrastruktura. Halimbawa na lang mga scholarship, fertilizer at pati na mga pustiso. Kaya maging si Pangulong Aquino na ang nagmungkahing alisin na ang mga ito. Sinilip ng reaksyon ang ilan sa mga proyektong ito at inalam kung bakit napakadaling masangkot sa mga ganitong anomalya. Si Cardinal Tagle po ay nananaluha, ako po ay napakagulgol. Kamakailan lamang inilabas ng Commission on Audit ang kailang report para sa paggamit ng Priority Development Assistance Fund o pork barrel at various infrastructure local projects o VILP para sa mga taong 2007 hanggang 2009. Batay sa nasabing report, tila inabuso nga ang paggamit sa pera ng bayan sa dami ng anomalya at irregularidad na natuklasan sa mga soft projects na isinagawa ng mga ilang mambabatas. Mga maling resibo, mga hindi rehistradong kumpanya na hindi matagpuan, mga transaksyon na itinatanggi ng supplier at mga kontraktor na expired na ang business permit. Yan ang ilan sa mga anomalya at irregularidad na nakita sa mga soft projects ng ilang kongresista. Ang soft projects ay ang mga non-infrastructure na proyekto at karaniwang nagbibigay ng social service sa mga tao. Ito ay pinipili sa ilalim ng menu na nakasaad sa General Appropriations Act o GAA. Ang halimbawa nito ay ang mga tulong medikal, pamumudmod ng fertilizer para sa mga tanim, seminar at trainings para sa mga ilang opisyal at tulong pinansyal para sa mga mahihirap at livelihood assistance. Ang malaking hamon daw sa mga pinapatupad na soft projects, kaya naman mas madali di umano sa mga politiko ang abusuhin ng pondo na nakalaan para dito. Ang more vulnerable to corruption are the soft projects. Kasi yun daw dinadaan sa NGOs. Kung dinadaan sa NGO, alam naman natin na may peking NGOs. Sa medicines naman, pwede namang peking medicines. Yung mga books, alam naman natin ang daming iskandalo tungkol sa libro. Base na rin sa General Appropriations Act, 100 million pesos ang nakalaan para sa mga soft projects ng mga senador, 30 million pesos para sa mga kongresista. Pero ayon sa COA report, questionable daw ang ilan sa mga soft projects na ito. Sa pag-audit sa siyam na city government units na nakitaan ng maraming irregularidad sa kanilang soft projects, pinakamarami di umanong mga questionableng transaksyon si Congressman Neftali Gonzales II ng Mandaluyong. Kasunod na ng dati ring kongresista at ngayon mayor ng parehong lungsod na si Benhur Abalos. Umaabot sa higit 426 million ang sinasabing flawed transactions ng syudad ng Mandaluyong. Pero ayon sa mga benepisyaryo ng soft projects na mga mamamayan ng Mandaluyong, hindi raw sila naniniwalang hindi nagamit sa wastong paraan ang pork barrel ng kailang kongresista pagkat ramdam na ramdam daw nila ang tulong na nadadala nito sa pamagitan ng kanyang mga programa. Malaki ang tulong ng congressman namin. Libre gamot. Sa kanilang programa rin namin nakukuha yung libre kasal, libre binyag, opera ng mga batang bingot. Yung pondo nakarating sa amin. Isa si Inocenta Arellano sa natulungan sa pamagitan ng financial assistance na soft project nung namatay ang asawa niya. Namatay asawa ko. Yun, dinala namin sa ospital. Ayun, doon siya naabutan ng namatay. Gayunpaman, kahit mayroong mga beneficiaries na nakatanggap ng tulong, desidido pa rin si Pangulong Noynoy Aquino na ipagbawal na ang paglalagay ng pondo ng mga mambabatas sa soft projects. Ngayon, bawal na ang mga tinatawag na consumable na soft project tulad ng fertilizers, punla, gamot, medical kits, pati rin pustiso, paliga, training materials at iba mga bagay na hindi masusuri kung totoong may kinahihinatnan o kung nagmumulto at pinagkakakitaan lamang. Sang-ayon din sa pagbabawal sa paggamit ng pondo para sa soft projects si dating National Treasurer Leonor Briones. Kabahagi na ng kultura natin. Basta mukha kang gobyerno, kailan hihingian mo? Sa patay, sa libing, sa kasal, sa pamasahe, sa pagkain. So maaga pa, alas 5 pa, nandun ka na sa bahay ng congressman. Kailangan i-convince natin, ipadama natin sa taong bayan na iba ang trabaho ni congressman, iba ang trabaho ni executive. Kasi ang tingin nila, basta may connect ka sa gobyerno o taong gobyerno ka,
lahat pwede mong mahingian ng maski ano. There has to be a distinction na hindi na ang trabaho ng congressman. Pero tanong ng marami, paano na ang mga dating natulungan ng pagpondo ng PDAF sa soft projects? Malaking-malaki itong maraming tao nakatira rito na nakikinabang doon sa pondo ng congressman at ng mayor. Sagot ni Professor Briones, maaari pa rin naman daw ang ibang paraan para matugunan ng mga mambabatas ang mga pangangailangan ng kailang nasasakupan kahit tanggalin pa ang pork barrel. You have the Department of Education. Mayroon sila up to the level of the province, up to the level of the district, there is a DepEd. So, pwedeng mailipat yung mga scholarships na yan. Sila ang magmumonitor. Kung halimbawa, interesado ka sa health, alam ko, ang Department of Health, isa sa pinakamagaling mag-plan. They have 5-year plan, they have 3-year plan, at saka nakalista na yung lahat na proyekto. Sa tuluyang pagbabawal sa soft projects, panahon na nga upang matutunan ng taong bayan na hindi umasa sa paghingi sa mga politiko para matugunan ang mga pangangailangan. Ang trabaho ng mga senador at kongresista ay gumawa ng batas upang ayusin ang pamamalakad ng ating bansa at hindi ang mamigay ng pera. Ako po si Joey Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Alam niyo bang ang kulungan ngayon ni Janet Lim Napoles sa Fort Santo Domingo ay nagiging sikat ng paglagakan ng mga high-profile na akusado? Bukod kasi sa tinaguriang pork barrel queen na si Napoles, dito rin ipiniit noong 2001 si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada habang nililitis siya sa kasong pandarambong. Gaya ni Napoles, maalalang una ring ikinulong si Erap sa Camp Crame. Pero dahil sa banta umano sa seguridad ng dating Pangulo, nagdesisyon ang Sandigan Bayan na ilipat at ilagak siya sa Fort Santo Domingo. Ang Fort Santo Domingo rin ang nagsilbing selda ng founder at chairman ng Moro National Liberation Front o MNLF na si Nur Miswari noong ika-24 ng Nobyembre taong 2001. Maalalang inaresto si Miswari at ikinulong sa kampo dahil sa kasong rebelyon. Bukod kina Erap at Miswari, nakaranas din ng pagkakakulong sa Fort Santo Domingo si Senador Gringo Honasan. Noong 2006, inaresto siya sa kasong rebelyon, bunsod ng kanyang pagkakasangkot sa tinaguriang Oakwood Mutiny. Maalalang 321 sundalo ang sumakop sa Oakwood Hotel sa Makati noong 2003 para manawagan ng pagbabago sa militar at hingi ng pagbibitiw ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pwesto. Sa loob ng isang dekada, ang mga pader ng Fort Santo Domingo sa Santa Rosa ang naging proteksyon sa mga pinaka-kontrobersyal na personalidad ng ating pamahalaan. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.